So, Scorpio, ito na yung pahabol reading mo for this month end. Pero kahit kahit lumipas tong binanggit ko na period na yan, huwag ka mag-alala kasi hindi man mag-expire tong reading ko kasi lahat naman ng reading ko dito ay timeless. Alamin na natin ano yung mga pahabol, mga mensahe para sa iyo. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Kung bago man po kayo dito, don't forget to subscribe, like, follow. Maraming salamat po dun sa mga matatagal na dito sa inyong patuloy na pagsubaybay. Suporta, don't forget to share na rin this reading para naman makarating sa iba. And regarding private readings, tignan nyo lang po yung mga nakasulat sa description. Sa description or sa screen. Okay? Tandaan, hindi po ako mag-add friend sa inyo, hindi rin po ako maunang mag-message. Pag may mga ganon, remember, hindi ako yun. Palagi ko po sinasabi yan. Ewan ko na lang kung magpapauto pa kayo sa mga ganon. Yun yung mga gumagaya sa akin, kaya mag-ingat kayo. Tignan nyo na lang yung mga pagkakaiba sa page namin. Number of followers, yung mga ganyan. Rating, recommendation. You have Sandpiper Spirit. You also have Ask for Help. Spilled Milk. Ay. So, may something na pagsisisihan. Some kind of accident or ano ba tawag dyan? Loss. Sige, latag muna natin yung mga cards mo. Sandpiper Spirit, be playful. So, explore mo yung iyong playful side. This is not the time para magmukbuk ka, masyado maging serious. May mga times na kailangan nating mag-unwind, loosen up a bit. No? Have fun. Yun lang yun. Be spontaneous. Do something na hindi mo laging ginagawa. Siguro, isa pa yun. Do something fun, do something crazy, do something out of yung normal na ginagawa mo. Okay? Basta just explore mo yung iyong playful side na hindi mo usually ginagawa. Okay? So, sa bottom ng deck mo you have Pentacles. So, banggitin ko na lang yung mga signs na lumilitaw dito sa cards, whether may kaugnayan to sa iyong present situation or sa future. So, merong Pisces energy, may Leo, may Libra, tsaka Virgo. Excuse me. Check ko lang itong baka importante. Okay. Ask for help daw, Scorpio. Baka naman nahihirapan ka na sa situation mo. This is not the time na suluhin mo yung bagay na yan. May mga time na kailangan nating mag-reach out. Hindi lahat kaya natin, hindi tayo Superman, Superwoman.
Minsan hindi naman masama na nadadaing tayo sa iba or magsasabi tayo sa iba or hihingi tayo ng tulong. Siguro ito lang yung sign na yun na kung na-overwhelm ka, nabibigatan ka, nahihirapan ka, no? Hindi naman masama na paminsan-minsan, o halimbawa sabihin natin, hindi man humingi ng tulong eh. O halimbawa may nagkukusa sa'yo. Diba? Para mo na rin sinabi, halimbawa binibigyan ka ng grasya, tatanggihan mo ba? Diba? Pero ano yan eh, kanya-kanya tayo eh. Iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng prinsipyo. Just saying, no? Kasi pwedeng merong kasing lumilitaw dito sa card mo na pwedeng kailangan mo ng tulong at huwag kang mag-hesitate na humingi ng tulong. Okay? Ask help when needed. Ganun talaga yun. Hindi lahat ng time eh. Kumbaga, sabi nga nila, no man is an island, diba? Oh. Yabang mo naman kung sasabihin mo, hindi. Ako yung island. Charot, o, diba? Baka may ganun, ewan ko, believe na ako. Pakilala nyo ako doon. So, meron kang spilled milk dito. No, sabi ko nga, may bagay na pwedeng pagsisihan mo. Accidents could happen, ha? So, mag-ingat, no? Pagdating doon sa word na accidents, di naman ko kagano, nakakatakot naman yung super pulti na accidents. So, syempre, nandito, so babanggitin ko na rin. One possibility lang. Hindi ko naman sinasabi na duming-lumo talaga mangyayari sa yan. Accident, minsan pwedeng kapalpakan yan, no? May mali, may aberya, pwedeng mga ganun eh. Malawak, no? So, kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Huwag ka na magpakaswet sa mga maliliit na bagay dito. Ayan, huwag mo nang pagsakitan ng ulo. O, don't sweat the small stuff. O, doon lang, prone ka lang na magkaroon ka ng mga kapalpakan, mistakes, no? Sabihin na natin. Yun lang. O, may mga bagay dito sa past, Scorpio, na it's better to leave it in the past. O, alam mo na yun. Meron talagang ditong tapos na. Iwan mo na yan sa nakaraan. Or kung tapos na talaga. Okay? Huwag nang makulit. May mga bagay ditong hindi mo na maa-undo kasi yun yung spilled milk eh, di ba? So, para ka nakabasag ng pinggan, sabihin na natin. I-glue mo man lahat yan. Hindi mo talaga siya mababalik dun sa former glory niya kasi nag-crack na yan. Ganon din yung natapon na gatas. Kung ba, mano? Ewan ko, kahit scientific, paano mo marireproduce yung gatas na yun na natapon? Diba? So, basta meron lang dito mga bagay na, okay, tapos na yung nangyari na yun eh. Kung magdidwell ka pa doon, o magninega-nega feeling, thinking ka pa, hindi mo na rin naman kasi siya may babalik. So, yun lang naman yun. May mga bagay dito na hindi mo na mababago, hindi mo na maibabalik, maa-undo. Kagaya nitong mga iilang pagkakamali na binabanggit dito. Kaya nga andyan yung pagsisisi, di ba? Okay, so lesson learned na lang yun. Count mo na lang yun na ganun. Charge to experience na lang, kumbaga. So, yan, pwede ka rin naman daw ma-disappoint dito. No, may mga bagay na kailangan mo nang i-let go. Pwedeng may magkaroon ng mga problema. Okay? Ngayon, sa love life mo naman, may energy dito ng ayaw niyang makipag-usap sa ngayon or kung sino man yan sa inyong dalawa. Pwedeng ikaw yan o siya, ha? Take note. Bahala ka na dyan. Kung energy mo ba yan o energy niya. Ayaw muna niya eh. Meron ditong galit pa, masakit pa para sa kanya. So, ayaw muna ng kahit anong interaction, pag-uusap, pagkikita. Pwedeng umiiwas, pwedeng ng block. No? Or nire-reject yung mga calls. Okay.
Yung iba dito, ayaw muna ng commitment, ayaw muna magpatali, ayaw muna ng engagement, ayan. Hindi pa ready. Basta, may malakas na energy dito ng ayaw pa or hindi pa ready para sa magpatali. Okay? Or commitment. Yan. O, sabi pa dito, I am going through a roller coaster of emotions. I won't admit it. To, magulong energies na itong person mo. Hindi ko alam kung sino sa inyo yung dalawa. Ang daming emotions and pwedeng baka na-overwhelm to or naguguluhan siya, unsure pa siya. So, siguro, hayaan mo na lang muna yung person na yan kung magulo yung isip niya. Pwede mong bigyan ng time, depende sa iyan. Kasi eventually, malalaman mo rin naman di ba? Pero sa ngayon, ang daming mga overwhelming emotions na nararamdaman tong person na to. Tsaka, pwedeng hindi siya aamin. Ayan, sinasabi niya, I won't admit it. Di ko alam kung tungkol saan yan. Basta, hindi pa yan, hindi pa sasagot yan, hindi pa makikipag-deal, hindi pa makikicommit, or ayaw niyang aminin pa. Ayaw muna niyang harapin kung ano man yan. Or aminin. Okay. Strength card, okay. Two of Swords. Oo, meron talaga ditong mixed feelings, mixed emotions, o magulo isip, nag-hesitate, hindi makapag-decide, or hindi makamove forward, hindi makamove on, kasi Two of Swords. Basta, dito rin lumilitaw yun may mga regret. Hindi may let go, hindi makakalimutan yung nangyari, tapos na nga. Wala na nga, hindi na nga maando, hindi na nga mababalik, diba? So, yan, ito yung energy ng pagiging stuck. Dahil lang doon, hindi mai-let go yung past. Hindi mai-let go yung nangyari na yan. Nakikita ko pa, pwedeng may energy dito ng taking action or travel with the Knight of Swords. So, this is something na may alam mo yung bigla na lang nag-jump into something na, parang nabigla or na-excite, naging impulsive, yan. Parang ganyang energy yung pwede mangyari with the Knight of Swords. Or meron ditong energy na kailangan mo mag-make haste, kailangan ang bilis mong mag-decide, mabilis yung reflexes mo, alam mo yun. May energy dito ng kailangan parang maagapan or mabilis. Okay? Mabilis umaksyon, mabilis mag-isip. With the Strength card, nakikita ko na ma-overcome mo naman kung ano tong dapat mong ma-overcome, no? So, ibig sabihin, kailangan magpakatatag ka kung hindi ka matatag. Yan, kung payo yan. Pero kung ikaw naman ay strong person, so wala kang dapat ipag-alala kasi nakikita ko na hindi ka naman basta-basta matitinag dito. Mukhang kaya mo naman yan. Kaya mong i-take yan Kaya ng kalooban mo or ganun kakatapang, ganun ka-strong yung mo. Ganun kalakas yung fighting spirit mo. Staying power mo. Patience mo. Lahat na ng katatagan, ng inner na katatagan. Okay? When it comes to this, Ten of Pentacles is about building a foundation or building your future, building something that is stable, whether ito ay pagpapamilya, a business, or savings, no? Ito ay pagpiprepare para sa future So, nakikita ko dito, meron kang something siguro na pinag-iipunan or pinaghahandaan or pinaglalaanan or gusto mong parang building a legacy or putting down roots kung ikaw ay nagbabalak na mag-start ng business, pamilya, or whatever. Okay, nakikita ko na ito ay magiging pangmatagalan at matatag. Ayan,
For eternity na tong card na to, engagement ring sa love life mo. So, yan yung mga na-pick up ko, Scorpio, dito sa iyong pahabol reading. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.